know why? Because we count people because people counts. Amen? We count people because people counts. We inspect because we cannot expect without inspecting. Are you with me? We monitor to diagnose our current status. Pakinggan niyo po yun. Nagmo-monitor tayo para makapag-diagnose tayo. You master monitoring, my friends. Especially pastors. Because without monitoring, you can never diagnose. Parang ganito yun, pastor. Ang nakuha mong resulta, may lagnat ka. No? Pero dahil yung resulta mo, yung nakuha mong result, mali, dahil hindi talaga nagmo-monitor, ang diniagnose sa'yo ng doktor, may cancer ka. May lagnat ka lang, may cancer ka na, di ba? So, inanalyze yan, ang pinrescribe sa'yo, chemotherapy. May lagnat ka lang, kasi parang may sipon ka na. That's the power of monitoring. We monitor, so that we can hear the voice of reality. Nagmo-monitor tayo para malaman natin totoo. Kasi alam nyo, totoo ito sa G12 Vision, maraming mga pastor, pag tinanong mo ilan ka na, sasabihin niya 100, pero 50 lang pala. Bakit? Akala lang nila yun eh. Ayun, may masakit pero totoo. That's why we want everybody to learn monitoring, because we monitor to hear the voice of reality. We monitor to get an accurate evaluation. Nagmo-monitor tayo to get an accurate evaluation. Tama po ba? You cannot diagnose without evaluating. Are you with me? So dapat talaga meron tayong accurate evaluation, because accurate evaluation will lead you to an accurate instruction. Accurate evaluation will lead you to an accurate instruction. So kung alam niyo kung anong nangyayari sa 90 days of challenge niyo, because you have an accurate evaluation, alam niyo kung anong ipiprescribe natin. That's the power of monitoring. Alam niyo ba, we monitor to project goal setting. We monitor to project goal setting. For example, na-monitor kita, pastor, lumalago yung church mo dahil ginagawa mo tama ito. Now I can give you the next goal so that you can go to your next level. Are you with me? So because you have proper monitoring, nakakapag-diagnose ka, tapos nakakapag-evaluate ka, tapos nakakapag-goal setting ka, then you will be able to analyze. Ito ang turo ni Bishop sa akin personally. Sabi ni Bishop, huwag ka nang tanong ng tanong sa akin. Ginagano niya ako. Learn to analyze. Sa vision pala, we have to learn to analyze. Dapat nakikita mo ang kabuuan ng church mo. Kapag nagmo-monitor ka, tama ang monitoring mo, tama ang iyong evaluation, tama ang iyong diagnosis, tama ang iyong analyzation, then you can prescribe. Are you with me? Kaya nga po sinasabi ko lang ito, because actually this is not my topic. I just felt in my heart na dapat marinig nyo ito, po? Kaya sinasabi ko po ito, kasi sa 90 days of challenge, if you will not monitor, you will fail. If you will not monitor, you will fail. Because monitoring is very important. Po? So sa ating mga pastors, make it a habit to monitor. Because when you monitor, masasabi mo yung tama, yung accurate na resulta. Are you with me? Hindi lang accurate ang resulta mo, accurate ang instruction mo. Amen? I want to challenge everybody. Sabihin mo sa katabi mo, china-challenge ka ni Pastor. I want to challenge Butuan, Cagayan de Oro, lahat ng mga bayan na malapit po dito. Ano pa yung mga bayan na malapit dito na may Pastor? Surigao, ano pa po? Okay, San Francisco, lahat ng mga bayan na malapit po dito sa Butuan, at mga pastor natin, I am challenging you to become a part of this synchronized 90 days of challenge. Sabihin natin lahat, synchronized 90 days of challenge. What if, how many churches do you have naka-under sa'yo, pastor, na malapit dito? Ilang mga churches siya? Meron bang 50, 30?
100. Let's say 100, no? What if yung 100 na churches na to, no? Dahil sa 90 days of challenge, na challenge mo, makapag-produce ng makakapag-produce ng mga at least 30 leaders, 30 cell leaders. Kasi dating mga cell members lang dahil na-promote, naging cell leader. What if itong 30 na cell leaders, yung 100 na churches na ito, nakapag-produce ng 30 cell leaders? That's how many cell leaders? 3,000. What if yung 3,000 cell groups na yun, cell leaders na yun, labnan mo lang ng tig sa 10? How many people are those? 3,000 times 10. 30,000 new believers here in Butuan. At yung mga karating na bayan, anong mangyayari sa Mindanao? Change is coming. Sino gusto maging parte ng Synchronized 90 Days of Challenge na ito? Huwag kayong matatakot, no? Yung mga inexplain, nakakatakot talaga pag nakita nyo yun eh. No? Parang ang dami. Bakit ang dami nito? Mukhang marami kasi wala ka pa doon. Parang ganito, iisipin mo, ang hirap yata magkaroon ng 5 anak. Pero pag nandyan yung 5 anak mo, nairaraos mo. Bandang uli, sila pa ang nagpo-provide sa'yo ngayon. Bakit? Hindi naman kasi instant yan eh. 3 buwan mo gagawin lahat yun. Are you with me? Pinag-uusapan po namin ni Pastor Nonon kanina, to make it a little bit easier para sa inyo, that maybe synchronize na lang lahat sa New Testament tayo. Okay? So, lahat ng mga lion and even the deer New Testament. That's 2 to 3 chapters a day. So that you can concentrate more of the winning souls and making disciples. Tapos yung ating mga sheep, yun yung yung mga Gospels. 1 chapter a day lang. So, hindi po kayo mahirapan. It's up to Pastor Nonon kung ano po yung judgment niya doon, But sa amin, ganun po yung ginawa namin because ang objective lang naman po kasi nito is change of lifestyle. Everybody change of life. Say change of lifestyle. It doesn't matter kung maubos mo yung Genesis hanggang Revelation or natapos mo yung Gospel. Ang importante for 3 months, nagbasa ka ng Bible every day. Because more than what you read, you will read it because it's already your lifestyle. Are you with me? Amen? So ngayon pong hapon na ito, I want to introduce to you the all-new 90 Days of Challenge plan. Pwede po bang ipamigay natin yung ating mga papel? Yung ating pong, we made a special, kami po ni Pastor Nonon, we made a special plan for you so that we will be able to do this. And nandito na po siya, I'm gonna explain it, week by week kung ano po ang gagawin natin so that life will be easy for you. Alam niyo po mga kapatid, kami yung Mercedes-Benz na prototype. Binangga mo na kami, boom! Yung lahat ng mga sira doon, pinalakas natin, inayos natin. Ngayon, kayo na ang mag-enjoy noon. Yan. Amen? So, are we ready? Nandiyan na po ba yung ating mga plot, Okay. So, ito pong 90 Days of Challenge nito, I want to start it with this, Make sure na dito sa 90 Days of Challenge natin, palakasin po natin yung ating infrastructure. Everybody say infrastructure. Bago tayo papasok sa infrastructure, please make sure that your senior, kung kayo po yung senior pastor, make sure that you and your wife, you are caught by the vision. Okay ba? Meron ba tayong mga senior pastor dito na caught by the vision? Secondly, kailangan po natin ng functional and operational 12. Alright? So, anong gusto ko sabihin dyan? Linawin ko ito. Tingnan niyo muna po ako. Malilit ko mata. Kung meron kayong 12 disciple na part ng primary 12 nyo, prototype 12, na pang-display lang, kausapin nyo na. Okay? Mas maganda bago kayo pumasok sa 90 Days of Challenge, ma-activate yun. Ngayon, kung ayaw talaga, pwede nyo po siyang i-annex. Everybody say annex. Ang annex, hindi mo siya tatanggalin. Okay? Hindi mo siya tatanggalin, pero ang gagawin mo, parang SM Annex A, SM Annex B. Okay? Yung sa Annex A, sila yung mga conquerors. Okay? Yung mga nagtatrabaho, functional, operational. Yung sa Annex B, yun yung mga may season pa.
Meron ba may ganyan? Pwede magpakatotoo tayo. May ganyan, di ba po? Yung talagang pang-display lang talaga muna sila. So kami po, nasa sa inyo kung gagawin niyo ito, nung bago kami pumasok sa 90 Days of Challenge or sa Cell Miracle Catch, Campus Sanctuary, any strategy, we make sure na yung 12 namin functional. You know why? Kasi yung 12, silang magpapatakbo nito eh. Are you with me? Silang magpapatakbo po ng 90 Days of Challenge. So, kailangan yung 12 ninyo nagfa-function. Paano gagawin nyo? So, alam niyo po, pwede naman na maging 15 kayo eh. Pwede naman maging 14 kayo eh. 14, no? Basta 12, yung gumagalaw. Okay? Malinaw po ba yun? Pastor Don and I don't know if you agree with me with that. But my purpose here, the reason why I'm saying this, kaya po sinasabi ito, kasi nais ko po sa 90 Days Challenge niyo, yung 144 nyo mabuo nyo. Because you can never complete your 144, build your 144 kung 10 ka lang, G10 ka lang. Mukhang G12 kasi may dalawa ka, pero hindi naman nag-ooperate. Hintayin nyo, huwag nyo tanggalin. Hintayin nyo sila na mag-rise up. Baka doon sa second location nyo, sila yung mag-rise up. Baka doon sa third location ninyo, silang gagamitin ng Panginoon. Amen? Huwag nyo nang, kasi pag minsan na pag binaba natin sila, baka mag-backslide pa yan. Tama po ba? So those are the tips na nais ko pong ipakita sa inyo. Dahil ito po yung experience namin with 4 consecutive 90 Days of Challenge. We have to rearrange our structure na inayos po namin. Ano po? So again, kailangan meron kay Team of 12 na kung saan po they have to be, hindi po must be caught by the vision yun. Functional and operational. Kailangan yung cell system po natin, ano? Yan yung pintuan ng ating pong simbahan. Kailangan meron na kayong at least existing cell groups. Kasi dyan yung po ilalagay, ano po, yung mga attenders, yung mga sheep na magiging deer. Malinaw po? Okay. Tapos, kailangan po yung ating yung consolidation system natin. Kailangan po meron tayong one pattern, winning and consolidation. Later on po, i-explain ko ng konti sa inyo what is Change 12. But it doesn't matter if you have Change 12 or you have your existing consolidation pattern, ano po? Basta ang importante po, meron tayong malinaw, sabihin natin lahat malinaw, na sistema ng pagpapanatili. Kung wala kang malinaw na sistema ng pagpapanatili, we have to do something about that. Because kung papasok ka dito, magwi-win tayo, mag-change ng lifestyle ng mga tao, magpo-promote tayo, at wala kang malinaw na sistema ng pagpapanatili, you will just lose everything. Are you with me? Bandang huli, nag-pray ka ng 90 days, ginawa mo lahat, hindi ka nakakompleto ng 12, yung church hindi nadagdagan. Bakit? Butas ang lambat. Amen? So, ano pa po? Equipping system. Kailangan may tumatakbo tayong equipping system. Okay lang kung post encounter muna kayo. Kasi yun muna yung nabago lang kayo. Okay lang yun. Basta meron na pong naumpisahan sa equipping system natin o tinatawag nating TESOL. Pepsol. Okay? So mamaya na po natin pupuntahan lahat ng mga sinulat ko sa baba. Along the way, I'm gonna show it to you. Ang design po na ang aming pong ginawa ni Pastor Nono, para po sa inyo, is it has 3 weeks of preparation. 3 linggo ng preparation, and then 90 days. Ano po? 12 weeks ng conquest. Ulitin ko, 3 weeks preparation. Kung mapapansin niyo po dito, meron tayong preparation week 1 sa April yan. April ba? July po yan. I'm sorry, hindi po na-edit yun sa pinakataas. Yung pinakataas, July yon, August ito, September yon, October yung nandun po. Okay? Apologies din sa pinakataas. Yung April, May, June, July. Alright. Pero dito po sa preparation week 1, that will be July 18. Okay? Monday po yan. Pero pwede na natin i-consider na ang preparation ninyo, ay nasa July 17. That's a Sunday. So you have week 1, week 2, and week 3. July 18, July 24, and July 31. Those weeks, yun po ang magiging preparation natin. Naituro po ni Bishop Oriel at ni Pastor Nonon, ang importance ng preparation. Kami po, mas mahaba lagi ang preparation namin kaysa sa invasion. Because we strongly believe, that the level of your preparation will determine the level of your success.
Nagiging successful ang isang bagay kapag handa ang mga conquerors natin, ang ating mga army. So ano pong gagawin natin? So week 1, look at your plots, ano po? So week 1 natin, it's always been the system of G12 na kailangan po i-lay down muna ang strategy una sa primary 12. Okay? So, pastor, kailangan wag mo munang i-lay down niya sa buong church. Ikaw muna ang mag-lay down sa primary 12 mo. So sa week 1, dapat maintindihan ng 12 female and 12 men, na alam nila kung paano patatakbuhin yan. From preparation 1, 2, 3 hanggang sa katapusan ng 90 days of challenge. So, yun pong gagawin natin sa first week. Now, during the first week also, meron po akong mga specific na topics, na ibibigay sa inyo. From the preparation week 1, week 2, week 3, meron tayong preachings dyan. Ipipreach nyo na lang. Okay po? Galing yan lahat kay Bishop Oriel. Inayos ko lang po para po meron tayong focus preaching. So, ibibigay po namin lahat sa inyo yun. Ano po? So, within 15 weeks, meron na kayong preaching. Alright? Maganda po ba yan? Amen. Praise God, Hindi naman natin ayaw namin kayong pahirapan. Kasi nagmo-mobilize na kayo, nagmo-motivate na kayo. Yung mga bagay na ganun po, yung umandar na at yung pong naging effective na, ipapasa na namin sa inyo lahat. Okay? So, okay po. Tama, Pastor. Meron tayong mga preachings dito. Okay? So, sa week 1 natin, sa July 18, ida-download dito. Ito mismo. Okay? Ito pong mismo na, hawak-hawak ninyo. Yan ang ibibigay nyo, ida-download nyo sa 12 nyo. Ipapakita nyo sa kanila kung anong ginagawa yung tinuro ni Pastor Malu. Okay? Yung tinuro ko kanina, yung tatlong, yung vision of promotion, change of lifestyle, at vision of deep discipleship, lahat yun dapat maintindihan nila. Ano pa? Because clear instruction inspires action. Hindi talaga gagalaw yung 12 nyo kung hindi nila naintindihan. Amen? So, ano gagawin natin? Ida-download sa kanila. And in that same week, sabihin natin lahat, same week. So, week 1 preparation, kailangan po, hindi ka lang po nag-lay down sa inyong 12, kailangan nagkakaroon na kayo ng training. Ako po, usually, ang training ko doon, yung one pattern consolidation sa Sabado. Okay? Kunwari, Monday ko, Pastor, Monday ko din-download sa 12 ko. On Saturday, imomobilize na nila lahat ng tao nila para mag-aral na ng Sabado ng how to change 12 o how to consolidate na one pattern and winning. Tsaka yung one pattern evangelism. So yan pong mga yan, ginagawa namin sa Sabado. Bakit tayo, sa preparation, bakit po tayo nagte-training? Kasi lahat ng training na yan, para po yan sa conquest natin sa Back to Church Sunday. Okay po? Kung makikita niyo yung plot ninyo, sa gitna may Back to Church Sunday dyan. So sa preparation 2, week 2, sa July 24, magtuturo naman kayo ng how to open cell. Mas maganda, pakisulat niyo po, survey. Mag-survey kayo, Ilan ba yung mga potential cell leaders natin? Yung nasa post-encounter, sila nasa SOL 1, pero hindi pa nila alam yung methodology of cell, hindi pa nila alam yung kinds of cells, hindi nila alam yung how to open cell. Yung mga yun po, tignan ninyo sa congregation nyo. Kami po kasi lagi namin ginagawa yun. Sulat nyo po, dagdag nyo, survey. Mag-survey kayo kung ilan na yung nasa post-encounter nyo at nasa SOL 1 nyo na pwede nang maging cell leader. Malinaw po? Okay? Isa lang po ang requirement. Kahit wala pa sa SOL 2 yan, pwede na mag-open cell basta dumaan na ng encounter. Huwag niyong pag-leaderin yung isang tao kung wala pa siyang freedom, fire at saka focus. Yun lang po. And then you can teach them how to open cell. Yan, po? Yung how to open cell training, ako po ginagawa ko how to open cell. Pangalawa, methodology of cells. Ano ba kasi isang tinutulog natin? Ibibigay po namin lahat sa inyo yan.
Isang file lang po yan ng 90 Days Challenge, papaandarin nyo lang yan. Ano ba? And then, dun sa same week po na yun, sa July 24, ililay down nyo ngayon yan, ano po, sa 144 level. Or maybe not even the 144 levels, church-wide na. Pero ganito po, magtuturo muna ang pastor, no? Ililay down ng pastor ito as a whole, para alam nila na galing kay pastor. Pero mag-alat kayo ng 30 minutes, sabihin po natin 30 minutes, na mag-grouping. Ang grouping po na ito, magko-question and answer tayo. Ganon. So, ang sasagot doon sa groups na yon, network na yon, lagi yung cell leader, yung primary 12 leader. Bakit? Alam na niya yan eh. Last week pa, na-download mo na sa kanya. Para alam nila po na mula sa pastor, alam ng primary 12 yan. Yung primary 12, sila lahat ang sasagot sa lahat ng katanungan ng 144 at yung 1728. So makikita ng mga kongregasyon yung order. Kalinaw po? So that is our preparation. During this July 18 at July 24 na preparation po, dapat nagre-recruit na tayo. Sabihin natin sabay-sabay, recruitment. Usually, kung malaking church ka, for example, in church yung pastor, dito sa week 1 at saka week 2 ng preparation, ang ating pong re-recruit dyan, yung mga lion at eagle. Okay? Lion at eagle, yung mga cell leader at network leaders. Kasi sila yung part ng primary 12 eh. Sila yung mga cell leaders na darating dyan, sila yung part ng ng ating 144 gathering, ano? So yun ang re-recruit natin. Tapos po, sa third, sabihin natin lahat third, sa third week natin, magkakaroon tayo ng week of fire. No? From Monday to Saturday, ang church bukas as preparation ito because you are going to build momentum. Okay? Prayer and fasting din po ito. Pwede din tayong mag-fasting. Ano po? Ang rini-recruit naman natin sa buong linggo na ito, yung mga deer at sheep. Okay? And mostly, sa amin po sa experience namin, ang nare-recruit namin, yung mga deer. Kasi yung pupunta sa week of fire talaga yung mga cell member eh. Kasi part kasi sila ng mission eh. Madalang na pupunta yung attender. Kasi yung attender pang Sunday lang eh. Tama po? So, dito, sa preparation week 1 to week 3, most likely yung lion, eagle, at deer na-recruit na. Paano ang recruitment nito? Kailangan magsasign sila. No? Magsasign sila at magkakaroon po sila ng mga manuals. Makukuha na nila yung manuals nila. Okay? Para mapag-aralan na nila. Alright. So, malinaw po yun. Okay? Sa week of fire po, yung ating pong mga, kung titignan niyo po yung sa bandang baba dito, no? Idali mo siya dun sa baba. Sa week of fire, ang ating pong mga ituturo dyan, yung intentional, tingnan niyo po, prayer. Intentional prayer, dun sa baba pa. Yan. Sige pa, baba pa. Yan. More. Sa gilid. Yan. Meron tayong mga teachings about intentional prayer kasi gagawin yan ng 3 buwan. Okay? Tapos, sa week of fire, yung intentional winning. Okay? Intentional consolidation, discipleship, and intentional sending. Tapos yung Sabado, intentional change of lifestyle. May messages na po yan, ano? Tapos bubugbugin natin ng panalangin yung ating pong buong linggo na yon. You know why? Dahil po pagdating ng August 7, July 31, di ba? From Monday to Saturday, nagwi-week of fire sa church. E di, nag-aalab ng puso ng mga tao dyan, no? Na-recruit na yung mga mula sa eagle hanggang sa deer. No? In that same week po, no, nagta-target na rin tayo kung sino yung mga attender. Pakisulat niyo po yung nasulat, ano? Target the attenders. Nagta-target na tayo ng attenders doon sa July 31, sa week of fire. Pinagpe-pray na natin yan. No? Tuwing gabi na nandito tayo sa church. Ito po yung gabi na every night talaga nandito tayo. Malinaw po? Ito lang yung week na every night talaga nandito in church. Because we're building momentum. Tapos po, during the church-wide daily, week of fire, ang mangyayari dyan, habang nagta-target tayo, sila po ay lahat ng mga attender, make sure ini-invite natin sila sa Sunday. So, mag-a-attend naman yan eh. Pero intentionally, ita-target natin sila na mag-a-attend sila kasi po, isi-set up natin sila.
Okay? In August 7, it will be the launching of our 90 days of challenge. Okay? Anong ginagawa natin sa launching natin? Kung makikita nyo, kailangan sa launching, meron tayong wow factor sa church. Kung siguro po nakikita niyo yung mga nagda 90 days of challenge, ano? Sa labas pa lang, mayroon na nagpapayong. Kami po, meron kaming mga dancers sa daan. May sound system kami sa labas Nabibigla yung mga attendants. Ano nangyari dito? Tapos may mga banderitas, ano? Kung ano-ano na po yung pinaggagawa namin. Nag-cowboy na kami, kabayo na lang ang kulang, di ba? Yung mga Pilipiniana, lahat ng costume sinuot na namin. No? Kasi gusto namin ma-feel nila na special sila. No? Ito yung mga wow factors natin. Kailangan, kung meron pong presentation na pwedeng gawin, ano po, every service, kung multiple service po kayo, dapat per service excellent. Gawa talaga kayo ng program na mararamdaman na something is happening here. May nangyayari dito, ano po? So kailan po nangyayari yon? Nangyayari yan doon sa time po ng nung August, ano pong date yan? August 7, ano? Ang reason kung bakit ang August 7 ay special sa inyo pong 90 Days of Challenge, because that is the launching. Okay? Ang ipipreach po ng pastor dyan, yung I give you my all. Ang all po doon, yun yung yung bubutasan yung ilong baho, tenga, no? Yung hindi lang, yung servant ka, pero yung pagiging servant mo, bibigay mo ng buong buhay mo kay Lord, ano? So, yun po yung preaching natin dyan. Ang mangyayari dyan, ano po, ang number one reason kung bakit natin po gagawin ang ating pong launching is for all the attenders to sign up. Remember, yung eagle, yung lion, yung mga deer, nag-sign up na yan. Pero dito po, dahil meron tayong wow factor sa church, ano? Papansinin niyo po, nandito na yan, no? Yung mga deer at sheep, may mga deer pa rin po na baka hindi pa nakapag-sign up, pwede pa sila mag-sign up dito sa araw na ito. All attenders must join the challenge. Ang reason bakit po gusto natin lahat ng attenders makapag-sign up, kasi gusto natin lahat may pasok sa cell. Malinaw po? Remember yung attenders, gagawin nila yan ng ilang weeks, 15 weeks silang mag-attend ng cell group. So ang mangyayari, ang church, magiging genuine G12 church na siya. Bakit? Kasi wala na attenders. Magiging yung mga sheep, magiging deer na sila. Amen po ba? So yung mga wow factors natin, importante yan. Kailangan nakaprepare yung ating pong mga booklets para sa ating mga attenders. Usually sa attenders po, hindi na namin pinababayad yung booklet. So 20 pesos lang yan. Yung nagbabayad na lang yung mga cell members, lion, at yung eagle. Pero during the time ng Sunday service, yung launching, binibigay na lang namin sa kanila yan. 20 pesos lang naman po Nag-i-invest na kami sa kanila, So, ang launching natin ito po, ginagawa po namin dahil marami na kami ginawang ganito, iba't ibang klase pong method ang ginagawa namin. For example, after kong nag-preach, i-invite ko lahat ng mga lion. Pwede niyong gawin ito. Pwedeng doon niyo nabigay yung kanilang manual para makita ng mga lahat ng congregation na yung mga lion, mga set leaders, meron din silang manual. Pagpa-pray ko sila. Pagkatapos nun, yung mga lion, pupuntahan lahat ng deer. Pagpe-pray naman lahat ng deer, bibigay yung manual nila. Okay? So ngayon, lahat nakatayo na, nakaupo na lang, na lang? Sheep. Mga attenders. Tapos mag-groupings ngayon. Most likely yung mga lion at saka yung mga deer, sinet up na yung mga attenders na yan. Malinaw po? Para sila yung maka-join sa ating pong challenge. Nung iba naman po, may mga panahon na ginawa namin ganito. Dahil na-distribute na yung mga manual nila, nagpagawa kami ng mga baller. Ano po yung sinusuot dito? 90 Days of Challenge, nakasulat yun. Ginawa po namin lahat ng buong kongregasyon, nagkaroon kami parang talagang ceremony na meron tayong solemn shot, ito'y sinusuot namin sa kanila. Talagang umiiyak pa yan, napapasukan nila yung kanilang challenge.
So, gawa po tayo ng iba't ibang klase ng mga diskarte para po maging extravagant yung ating launching. Basta ang ating launching, simple lang po ang ating pong objective. Lahat ng attenders, maipasok sa challenge. Malinaw po ba? No, may mga panahon po na sa launching namin, naglagay pa kami ng mga booths sa labas. No? Yung iba, nagdala sila ng McDonald's para makuha lang ang attention ng mga attenders namin. Naglagay kami ng mga booth doon, tapos meron po mga chairs. Doon namin itinuturo sa kanilang manual kung paano patakbuhin. Okay? So, be creative. Basta ang objective, dapat ang buong church, at least 80%. Sabihin natin lahat 80%. At least 80%. May sama sa sa challenge. Kasi hindi naman, let me tell you the truth, hindi natin kaya yung 100% talaga. Hindi naman po mababa yung pananampalataya ko. Pero sa 4 consecutive na amin pong challenges, ang pinakamataas namin siguro is 90%. Meron pa rin po na talagang hindi nila magagawa ito. Huwag po kayong ma-disheartened. Huwag kayong malungkot pag merong hindi gumawa. Amen po ba tayo doon? Pero malaking factor ng 80 to 90%. So, malinaw na po tayo sa ating pong sa ating pong launching. Now, during the launching, magbibigay na rin po kayo ng invitation for Back to Church Sunday. Dito po ang part ng Back to Church Sunday natin. 4 weeks yan. August 21, August 28, September 4, and September 11. Yan yung ating pong winning weeks. Okay, dyan tayo mag-win souls. Dyan tayo magdadala ng tig-5. Okay? Iko-compute ninyo kung ilan ang kaya ninyo. For example, ang church ninyo, 100. Okay? 100 ang church nyo, ang leaders ninyo, meron kayong, sabihin natin, 20 potential leaders. So, 20 times 12. 240. Tama po ba? 20 times 12 is 240. So, nangangailangan kayo ng, kailangan nyo pa ng 120 para mapunan yun. So, ngayon, iisipin ninyo, i-calculate ninyo kung ilan ang i-invite nila. Hindi lahat po, bawat church, kanya-kanya po yan eh. Yung iba pwedeng magpa-invite ng tig-3. Yung iba pag tig-5. Kinakalculate ko po personally yan. Sa akin po ito, kinakalculate ko personally, yung i-invite namin, yung may sasalo as leader. Kasi kung wala nang sasalo, sayang lang. Tama po? So, usually, ang standard, 5 per week para mabuo natin yung 20 invitations for 4 weeks. Okay? So, ano pong mangyayari dyan? Dito pa lang po sa August 7, lahat na naka-engage sa 90 Days of Challenge, bibigyan na ng 5 invitations. 5 invitations. Yung 5 invitations na ito po ay para dito sa August 21. Kasi ang turo ni Bishop, dapat meron kang 2 weeks, 2 linggo, 14 days, para po ma-convince mo ang mga invites natin. Hindi 1 week, pag 1 week, tatanggi na yan ang bilis naman ng invitation mo. Hindi 3 weeks kasi makakalimutan naman. Tama po? So 2 weeks ang ating pong palugit. So dito sa August 7, magbibigay tayo ng 5 invitations or 3. Depende sa capacity ng church nyo. Okay? Malinaw po ba yung sinasabi ko, yung capacity? Yung leaders ninyo? No? So for example dito, magbibigay kang 5 sa buong church. So 100 din yung disciples na nasa loob ng challenge, magbibigyan ka ng tig-5 dito. Para yan sa August 21. The next week, magbibigay ka na naman ng 5 dito para sa August 28. Malinaw ba? Tapos sa August 21, kahit na Back to Church Sunday na, magbibigay na naman kayo ng 5 invitations para naman yun sa September 4. And then sa August 28, magbibigay ka na naman ng 5 invitation para sa September 11. Intentional po dapat ang ating pong pagbibigay ng invitation, and every invitation pong bibigay natin may kasamang motivation. Okay? Bigyan ko kayo ng tip.
ang tip ko po sa inyo, dito sa August 7, August 14, ang nagbibigay muna yung mga cell leaders. Okay? Kasi ano pa yan? May gigil pa yan. First 2 weeks pa lang yan para dito sa August 21 at 28. Pagdating po ng August 21, 28, ang magbibigay na, dito na po sa August 21, ang magbibigay na yung primary 12. Kasi yung authority ng primary 12, mas mataas doon sa mga cell leaders na sa baba. So pag ang primary 12 ang nagbigay for August 21 para doon sa September 4, may gigil na naman yung motivation. Ito yung matindi. Pagdating ng August 28, ang magbibigay na dyan yung pastor. No? Magkakaroon ng cell group, cell network 288 meeting or disciples meeting. So ngayon, ang pastor mismo hawak na yan. Ibibigay niya sa lahat, tigli-5. Para maramdaman nila. Kasi yung sa bandang huli, parang nanlalambot na yan Ano, Pastor Don? Parang nanlalambot na yan Imagine, nakatatlo na silang linggo na kaka-invite. So kailangan pataas ng pataas yung strategy natin ng motivation. Kung nung una ang nagbibigay lang yung cell leaders, sa pangalawa, yun ng primary 12, doon sa huli, yung pastor na. Malinaw po ba? I don't know if this makes sense, but it worked for us. So, balikan ko po yung August 7, okay? Pagdating natin sa August 7, yung launching, na-invite na, nakapagbigay na po tayo, ayun na po yan, nakapag-sign up na. The week after po, ipiprepare naman natin po yung congregation para sa Back to Church Sunday. Ang Back to Church Sunday po ay galing sa Amerika yan. In the month of September, merong Back to Church Sunday yung buong Amerika. Naisip ni Bishop Oriel, nakita niya doon, pag September, meron lang silang isang Sunday na lahat, pumupunta sa church. Yung mga hindi pa nag-church, hindi na nag-church, sila po yung pinag-church na. Sino yung mga yon? Sino yung mga dinadala natin sa Back to Church Sunday? Sulat niyo po, number 1, yung lost. Yung mga nangangailangan ng Diyos sa buhay. Yung hindi pa nag-church, hindi pa alam kung hindi pa na born again, yun po yung unang-una. Pangalawa, itatarget ninyo yung mga prodigals. Yung mga dating nag-church na, pero hindi na nag-church. Meron po bang ganyan? Marami. Okay, pangatlo, itatarget nyo rin po yung mga unchurch. Sulat natin, unchurch. Yung nasa cell group, pero hindi umaattend ng church. Yan. Di ba? Meron po bang ganyan? Nasa cell, hindi umaattend ng cell, church. So, dadalhin natin sila sa Back to Church Sunday para makita nila ang importance ng church. Within 4 weeks, sabihin po natin lahat, 4 weeks. By the way, dito po sa preparation na ito, ang tinuturo natin dito yung heart of the master. Yung full house ang gusto ni Lord. Okay? Makikita nyo, nandiyan po sa mga messages natin yan, Pagdating ng August 21, yan na. Every Sunday dapat wow factor ang church. Ang mga pinipreach natin dyan, why church is important. Diba? Ano na bang nagawa ng church para sa mundong ito? For 4 weeks, it's all about the church. Kung ano ang contribution niya sa society natin, makikita natin yung may mga video tayong ipapakita. Lahat ko naman yan, pati mga videos, ipapalabas po natin yan. Para makita ng mga tao. Kaya yung mga unchurch, yung nasa cell, magiging consistent na sila sa church. Bakit? Tingnan nyo, 4 weeks Are you with me? 4 weeks. 3 weeks lang ang requirement para makapag-build ng lifestyle, pero dito 4 weeks. Okay? Tapos yung mga lost, at yung pong ating mga, ano yung pangatlo? Unchurched, lost, at yung mga prodigals. Yung mga prodigals. Okay. Now, dito naman tayo. Itaas mo, dito tayo. Culture of invitation. Okay? Sige, sister, yung kauninang lang, baba mo lang. Sige pa, konti pa. Yan. I-decrease mo ng konti. Huh? Hindi yan. Dito tayo mag-umpisa. Kung mapapansin niyo po, taas mo nga konti dito. Ito pong kulay orange na to. Ang daily prayer ninyo, ang umpisa niyan, daily prayer either morning yan, or pwedeng evening. Evening kami Kasi mostly working po yung mga namin. After ng work nila, pumupunta sila sa church.
ang start po ng daily prayer sa church by network ay doon sa launching. So for example, ang launching ninyo ay August 7, August 8, Monday. Okay, Monday, magkakaroon ng daily corporate prayer. Malino po? Tapos po, sa August 7, doon na rin po yung umpisa ng Bible reading. Lahat ng gagawin natin sa manual, lahat po ng tinuro ni Pastor Malu, ang umpisa niyan, August 7. Malinaw po? Andiyan pa po ba kayo? Bibilisan ko na, okay lang. Sige, bilisan ko na. Ano po? Hallelujah! So ngayon, nasa August 21 na tayo. Okay? So August 21, may wow factor sa church. Nag-invite, nandyan yung 5. So for example, no, 100 ang mga nasa challenge. Nagbigay tayo ng 5 invitation, ano po? Per person, that's 500. Sabihin niyo na lang po na sa 500 na yon, ano po, ang dumating 300. Oh? Sa first, First Baptist Church Sunday. Isipin niyo na lang po na ang nanatili doon sa 300, 150. 50% na lang. 150 times 4 weeks, ilan po yun? That's how many? 600 kaagad ang may dadagdag. Kaya very important po talaga, no, yung consolidation. So ang aking pong suggestion, magkaroon kayo ng one pattern intentional consolidation. Kami po, nag-training po ako ng Change 12, ano po? Yung Change 12 namin, sa August 21, dun sa same day na mabuborn again sila sa church, dahil na-invite sila, i-change 1 na namin sila. Ang change 1 is change of destination. John 3:16 yun. Tapos that same week ng August 21 hanggang August 27, kailangan ma-change 2 sila. Yun po yung aming pong change of direction. John 14:6. Okay? Imimit ng nag-invite. Kaya nga po dapat lahat ng nasa challenge marunong mag-consolidate. Okay? Dahil kapag marunong sila mag-consolidate, ma-change 2 nila yan. Eting maganda. Lahat ng marunong mag-consolidate, pwede nang mag-open ang sarili ng cell. Bakit? Marunong ka mag-consolidate eh. Yung kino-consolidate mo, siya na yung magiging Peter mo. Siya na yung magiging James mo, magiging John. So dito po sa August 21, mag-change 1 sa church, and then change 2 sa labas ng church. The next week, mag-change 3 yan, change of heart. The next, another week, change 4, ano po? Change of lordship. Tapos change 5, change of lifestyle. No? In 4 weeks time, nakapag-build ako ng relationship doon sa nawin ko. Malinaw po? Now, iyon yung 5. Pagdating naman po dito sa week 2, week 4, ng ating pong 90 Days Challenge, ito po yung second week ng ating pong Back to Church Sunday, yun naman dadalhin mong 5 na naman dito, i-change 1 mo na naman. Malinaw po? I-consolidate mo sa church after nyo tumanggap. Tapos i-change 2 yan sa labas. Change 3, change 4, change 5, and so on and so forth. Yung lahat ng mabuborn again po dito at dito, kailangan meron tayong intentional consolidation. Now, ay ang hirap yan. Hindi mahirap yan. Hindi po talaga. Kasi nga tawag dyan, change of lifestyle. At ang maganda dito, pag ito nagawa ninyo, buhay na ninyo yan. Hindi niyo naisipin na pag nag-win ako, mawawala rin siya. Hindi. Magiging madali yan. I don't know if we can conduct change 12 training dito. Ano po? Maybe one time gagawin natin yan. So habang nagpipray tayo, no, meron kayong intentional consolidation, meron tayong focus preaching, meron tayong intentional na winning po. So nagkakaroon tayo ng culture of invitation. Now, dito na tayo sa after ng 4 weeks. Sabihin natin after ng 4 weeks. After ng 4 weeks po, yung September 18 ninyo, magkakaroon tayong mending the nets. Pahinga muna. Pahinga muna sa winning ang buong church. Pero hindi alam ng buong church, no, nagre-ready na tayo para sa ating pong Grand Prix encounter. Okay? So dito ngayon, lahat ng na-born again doon, ano po? Magpi-pre-encounter sila ng 3 Sundays. Now ang tanong, paano yung pre-encounter na yan? Kasi 7 lessons yan.
Yung 3 lessons, ang magpipreach yung tatay sa church. So kung may 600 akong newcomers na nag-stay within 4 weeks, no, yung pong 600 na yon, ang una nilang maririnig sa pulpito, si tatay, si Pastor Nonon. O kayo po, Pastor, no? Kung sino man ang tatay. Sino yung unang naririnig ng bagong silap? Yung mga magulang, tama po ba? So sila magpi-pre-encounter. For example, ako po, ang unang-una kong pre-encounter, yung 4 wonderful opportunities. And then, and so on and so forth. Every Sunday, yung mga messages ko po about pre-encounter, preparation for encounter. Tapos yung 4 na sobra, ginagawa yon sa cell. Malinaw ba? Ginagawa yon sa cell group. So ngayon, after ng 3 weeks, sa October 16, dapat nakaset na yan, meron na kayong encounter. Okay? Magkakaroon kayo ng encounter. Yung 600 na yun, pwede yung in-encounter. Pwede sigurong 2, men muna sa buong first week. Kaya naglagay po ako dito ng option eh. Pwedeng macro encounter, kung ang church nyo, 50 pa lang, na born again sa inyo, 100, pwedeng babae at lalaki, sama-sama na, macro encounter. Okay? Pero kung for example po, malaki ang church nyo, na born again 600, o gawin ninyo puro babae muna sa first week. Ayun, homogeneous. Tapos ay puro lalaki muna sa first week, homogeneous. Tapos po, next week, puro babae naman. Okay? So, another 300 or 200. So, from the beginning, sige, balik mo siya, sister, i-lead mo siya. Mula sa preparation week 1, 3 weeks na preparation, and then sa August 7, hanggang doon sa dulo ng October 20, that is 12 weeks, magpo-produce kayo ng disciples at hindi mga members. Bakit? Nakapag-encounters na. Malinaw po ba? Now, huwag niyong isipin na mahirap to. Sabihin ko na po sa inyo, kinaya namin 4 times. Nasa baryo rin po kami. Huwag niyong isipin na nasa baryo lang kami ng nandito lang kami. Hindi. Kami rin po, baryo yung Santo Tomas, pero lumagoy sa simbahan namin. Malinaw po ba? Nasa pastor yan. Kung paano natin po, paano natin dadalhin yung ating mga tao sa next level nila. Let me just read this verse to you, because I know medyo exhausted na po kayo. We will have a break after this. But let me bring you in Matthew chapter 7. Bro, pwede ba maghingi ng background dyan? Para naman medyo matahimik yung mga puso ng ating mga... Sino dito hinihingal ka na? Sino excited na sa Synchronized 90 Days of Challenge? O yung mga cell leaders natin, excited na ba kayo? Sining ready na dito na magiging builder ka ng 144? Let me just read to you this verse. In Matthew chapter 7, verse 13 to 14. Matthew chapter 7, verse 13 to 14. Tignan po natin ang verse na ito, mga kapatid. Let me read this for you, Matthew 7. Tayo po lahat ay tumayo sa presensya ng Panginoon.